Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, sana napanood nyo yung review ko kanina, pero uploaded yun sa channel natin kagabi pa. Guess nyo ba? So, pangalawang battle review ko ngayong gabi. At yung kaninang ni-review ko, yun yung laban ni Andros at ni Lax. Pero uploaded na yon sa channel natin kagabi. You can check it. At medyo maingay yung kapaligiran nung time na nire-review ko yon kasi nga, yun nga, gaya nga nasabi ko doon sa review ko na yon, may birthday, may ingay, may kantahan. Pero ngayon, sa Charisma vs J-Ray G, another bracket ng semifinals ng titulo 2022, medyo sana tahimik na. Sana tahimik na. Medyo tahimik na. Kasi I think tapos na sila. Tapos na sila. Medyo ano na lang ata, kwentuhan na lang ata to, tugtog na lang ata. So, if ever may marinig pa kayo mga tugtog, sila pa rin yun. Pero kantahan, I think wala na kasi feeling ko nag-uwian na. So, ayun. Charisma vs J-Ray G. Hindi na ako magbibigay ng insights, no? Medyo mahaba yung battle. 28 minutes. So, di ko alam kung hanggang anong oras aabutin tong review natin na to. Medyo mahaba. So, dikdikan. Compare sa laban ni Lax Artist at ni Andros na medyo naging mabilis yung review natin. Kasi may mga stutter si Andros. Hindi naging effective yung delivery niya. Plus, maingay pa yung natin, kapiligiran natin. So, I think hindi naman sa minadali natin yung pag-review doon. Talagang yun at ayun lang din naman yung masasabi natin. Kumbaga, press lang natin siya. Ngayon, Charisma vs J-Ray G, medyo mahaba yung battle na to, pero still, usual review. Game, Charisma vs J-Ray G. Unang banat, Charisma, let's go! Woo! Yeah! Hey! Ilang buwan din, walang laban. Sa comment section ako hinahanap sa mga video. Charisma, kailan ka pa battle? Yung mga tao nakabang, alisto. Ngayon, bumabalik. May dudurugin na naman ulit sa harapan nyo pa mismo. Parang sound trip yung kanta na G-Wolf. Alam kong isa to sa na-miss nyo, bulugin! Yeah! Tangina tol, sobrang aminado. Nahirapan ako sulatan ka kasi tropa. Kaibigan, tangina, baka masaktan ko. Baka yung pain di mo ma-endure. Kaya ako'y sumulat pa rin ng sumulat para sa battle, di ako yung lalabas na failure. Kaya kahit naiilang, natatakot, kinakabahan, pero pasuloy lang sa pagsulat, mapaminsala, yan ang laging minimake sure. Alam niyong may nabubuo na bagyo, ngayong umaangat yung pressure. Kaya tol, sabi niya, aking gagalingan, magpo-focus sa bawat laban. Kasi wala namang bonus sa hagdanan. Hanggang mag-champion, tapos taga-motus makalaban. Woo! Gusto mo makalaban taga-motus? Mala J-Do ka ba, boy? Patan mo to sa motos, magkamat sila ni Makoy. Pakina tsaka bakit ka mag-battle sa motos? Eh dito pa nga lang sa pulo, yung mga rapper di mo na maunahan. Sino nakapanood ang laban nito kay JD? Taas kamay. O di ba talo siya kay JD? Yan ang di dapat tularan. All 3 rounds nag-choke sa laban, di mo man lang nagawa na pagusayan. Yung battle parang UP versus Ateneo. Ikaw yung nautakan, di umubra yung pagiging matanda mo si JD. Kagulangan, tangina. JD. Sabi niya pa sa battle, oh. Ako yung vintage cup collector na may magandang sinasaulo. Vintage cup collector.
Talagang todo sa pag-grind. May nalalaman ka pang vintage, nakaholo pa yung rhyme. Sige, ikaw na yung vintage, mala Andrew E. Ako yung makabago na flow G at hindi mo na to time. Ano silbi ng pagiging collector? Yung kalaban mo nasa prime. O prime, collector. Nakuha agad ng mga tao, di na kailangan pang i-replay. Sa aking ender, napaparide. Mga punches ko parang online seller. Mas mabenta pag sa live. Kaya Kuya Shernan, salamat sa chat mo sa akin noong nakaraan. Sabi mo, dapat mas lalo kong galingan. Isipin ko, ako yung underdog, ako yung mas mahina. Sinunod ko yan, ako yung nag-ensayo ng mabuti. Sumulat ng mga bara at sumulat ng mga multi. Nag-practice, ginawa ang duty. Tinalim sa utak na ako ang lugi para kahit sabihin na underdog, lalabas yung pagkabuli. Ha! Ano tol? Kamusta ka? NCJ Ray G. Underdog, lalabas ng pagka... Ang dami na gumagamit ng ganong ano, no? Ganong reference, no? Diba? So, tuloy tayo. Duty, tinalim sa utak na ako ang lugi para kahit sabihin na underdog, lalabas yung pagkabuli. Ha! Ano tol? Kamusta ka? NCJ Ray G. Loyal daw sa asawa, sabi ni kuya. Pero tang ina tol, sa pagiging loyal, ako'y masyadong nagdududa. Kasi nung birthday ni Kuya Sherman, putang ina, titig na titig sa puso ni Luxuria. Ano tol? Tang ina, kaya pala sa swimming pool, si Andros, maya't maya mo pinamaurong. Tol, usog ka ng konti, dinundege, lalabas na yung utong. Tangina gago, real talk, ganyan sa Kamanyakis, walang halong pagjo-joke. Tinanong ko pa kung Luxuria, asawa niya, puta ang sagot, pwede both. Puta, ano tol, ngayon, asar na asar ka na, napapahiya ka na sa harapan ng marami. O sige, magribat ka na, huwag ka sa amin magribat pare. Umuwi ka na ng bahay, doon ka magribat kay ate. Time. Okay. Doon nakuha ni Charisma yung momentum sa comedy. Medyo slow start si Charisma eh. 'Di ba? Technical, may mga technical, medyo hindi lang ganoon ka-effective yung mga punchlines niya, natulugan. Yung may nabubuong bagyo kapag umangat yung pressure, 'di ba? Tapos may marami pa siyang mga okay na linya pero natulugan eh. 'Di ba? Tapos, syempre, hindi niya totally makuha yung momentum. Nakuha niya yung momentum sa jokes, 'di ba? Yung kay about dun sa Lux na reference. Doon niya nakuha, tas natawa rin ako doon. So, para sa akin, ayun yung yung second half, ayun yung pinaka nag-angat sa performance ni Charisma. Kasi kung mag-i-stay tayo dun sa first half lang, medyo medyo matamlay yon, hindi niya totally nakuha yung peak or yung pinakamataas na performance niya. Second half, masasabi kong yun yung pinaka nagdala. Okay? J Ray G, pakinggan natin. Medyo hindi ko natripan yung mga references ni Charisma kasi nga 'di ba sabi niya sa umpisa, kaibigan, so nahirapan siya magsulat, so feeling ko nagtipid. Kaya hindi naging ganoon ka-effective yung mga first lines niya. Kaya kahit nag-fall si Charisma sa mga technical sides or technical style, hindi siya totally sumugat eh. Kasi feeling ko nagpigil siya. Pero pagdating ng second half sa comedy, pumatok, tumagos, naging effective. 'Di ba? So, J Ray G, pakinggan natin. J Ray G. Yo, underdog daw siya. Kaya malamang ikaw yung gigilitin. Magtropa nga tayo pero baka di mo matanggap yung bigat ng aking sasabihin. Every battle, humihina ka na bro. Sobrang nagiging boring par. Pababa ng pababa tong bituin nyo. Just like we see in Shooting Star. Samantalang ako paangat ng paangat. Nagiging deadly na yung writing style. Ngayon alam nyo na kung sino sa aming dalawa ang tunay na rising star. Ano, punugin? Game! Game! Si Ray Charisma, ang pinakamagaling sa kulo. No doubt, kaya di nakakapagtaka kung bakit marami sayong nagko-call out. But recently, this bitch MC was on his way to go down. Kaya sa finals ng tournament, kasama ka pa rin. Kapag ako na nagpa-blow out, all out, sino nakapusta sa akin? Tross, para sa 5,000, di mo ibigay yung aking parte. Ay sige, wag na dre. Itaya mo na lang Sinjis, total si Lax naman yung umabante. Dahil walang iba kundi ako lang ang may karapatang kumuha ng titulo. Ako inaasahan manalo ng mga kuya, tatay at tito mo. After ng battle na to, papalitan ko yung pangalan mo ng sino to?
At alam kong masakit sa'yo isang J-Ray G lang pala magpapabagsak ng karir mong binuo. Kasi linya ko, electrifying. Ngayon pa lang, ramdam mo na agad yung spark. Umpisa pa lang ng game, Ralph, wala pa tayo sa exciting na part. Kaya, Okay. sino si Jennifer? Sino si Jennifer? Ayun lang. Sino si Jennifer? Shit! Sino si Jennifer? Teka lang. Putang ina mo! Tong ina mo Sino rin. si Jennifer? Pwede ba akong makahingi na panandalian, katahimikan? Ang dahilan niya lang naman kung ba't niya ginalaw yung fan kasi lagi siya naiinitan. Sa social media, yung jowa niyang si Sarah, lagi niyang binibida. Pero pag di nakasama, lagi niyang chinichika yung fan niyang chinita. Minsan niya na din yung kinita. Tapos nag-check-in pa sila. Paano kung balikan ka ng karma, tapos si Sarah naman yung mag-open up sa iba? Oh. Teka lang, change topic, namumutla na yung tropa ko. Alam mo, ang titira mo sa akin, walang music video, kaya di legit. Okay, usapang MV, marami ka. Iyabang mo. Kung feel na feel mo, di okay, pinakita mo lang sa amin kung gaano kapangit yung editing skills ni Obey. O bakit, Bay? Pinag ka na sa akin. Lagpas na ba ako sa akin PR? Tangina mo, bad trip ako sa'yo. Kasi niyaya niyo ako na inuman sa inyo. Wala kayong CR! Tangina pre, kasi dito lang kami nagiinuman, tapos dyan lang kami umiihi. Ang panghip, ang hina sa pinag-iinuman natin. Yung amoy sobrang deadly, sir. Wala kayong CR, hindi tuloy alam ni Ralph kung saan niya kakantutin si Jennifer. Oh! Oy! Ano? Damay syota, damay tropa. Yung tira ko ala tsamba. Ulul, kahit saan ko itutok yung baril, sa'yo pa rin tatama lahat ng bala. At ngayong semis na, malamang tong battle natin mag-trending pa. Bilang kuya at tropa mo, kaya kong ibigay sa'yo yung panalo. Pakita mo muna sa akin, Brad, na deserving ka. Yeah! Agoy! Agoy! Okay, to be honest, charisma na sana yon. Kasi nag-joke si J-Ray G about dun sa sino si Jennifer. Tang ina, sino ba yan? Nag-choke kayo dyan. 'Di ba? Okay. So, sabi ko, wala na. Charisma na yon. Sabi ko nga, sa kaninang review ko, sa Andros vs. Lux, sobrang laking kawalan, sobrang laking butas ng mga stutters ni Andros, kaya hindi na siya totally nakabalik. Plus, ineffective pa yung mga lines na binitawan niya para kay Lux. Pero, sa pagkakataong to, binura ni J-Ray G yung ganong thinking. Yes, nag-joke. Yes, semis, malaking dagok yon, malaking kawalan sa performance yun. Pero, nakita nyo ba yung bawi? Yun yung wala at ayun yung hindi natin nakita kay Andros doon sa ni-review natin kanina. 'Di ba? Ang lakas nung bawi ni J-Ray G na enough para matakpan yung choke na yun at makuha yung round 1. Charisma, first half, sabi ko nga sa inyo, slow start. Hindi naging maganda yung mga references. Feeling ko nagtipid. Ganun yung na-feel ko. Second half, comedy, entertainment, doon pumalo. Doon umangat yung performance ni Charisma. Props doon. Round 1 ni J-Ray G, umpisa pa lang, malakas na. Kaso nga lang, naputol, nagkaroon ng choke, pero akala ko totally blackout na siya kasi ang tagal eh. Pero, nung nahugot niya yun, dineliver niya, effective, room shaker, I think enough para makuha yung round 1. So, I think comeback ni J-Ray G yung round 1. Bibigay ko yun sa kanya. 8-7 na score, J-Ray G. Round 2. Ayun, ang ganda na sana kaso nag-choke. Ako daw pababa ng pababa. Siya naman paangat ng paangat. Sa linya mo nang yun, tol, siguradong palpak ka. Sinadya kong umangat ng umangat para mas masakit kapag binagsak ka. Ano? Masakit na ba? Kumusta ka dito? Bangag ka ba? Puta, ang hirap niya. Talo ka na sa pustahan, tapos laglag ka pa. Tangina, sinabi niya pa, Jennifer. Tinira ko daw. Tangina na.
Sinabi niya pa kung sino si Jennifer. Jennifer, di niya na maalala, bigla ang nautal. Nakalimutan niya na kasi na dapat siya yung kakatnot-dot. Ayun, sinamay pa si Jennifer. Jennifer, kaso nakalimot, nag-choke, nautal. Nakalimutan niya kasi na siya dapat yung kakatnot. Pinasa lang niya sa akin, nalaman na bungal. O ano, tapos ano pa sinasabi mo na lagi kong pinupost. Bungal, gago. Ha? Ganun talaga, palibasa si ate, hindi mo mapakita. Ganun talaga, ingit ka lang kasi ako, proud ako sa aking jowa. Kasi yan, yung alam mag-rebat, yo, game round 2. Sabi niya sa kalaban niya nakaraan, I have nothing against the Badyaws, I have nothing against the Badyaws. Yan ang sinabi mo, di ba? Yan ang sinabi mo, Tulok, na dapat daw yung mga Badyaw, umakyat na lang sa bundok kasi nangihingilan daw ng pera sa kalsada tapos pinapampakulay sa buhok. Oo, naalala ko. Masyado kang pabida. Tingin mo ba kung maganda yung buhay nila sa bundok at probinsya, pupunta pa sila ng Manila? Ha? Palibasa kasi, Tol, tangay na kahit apat na beses magkaroon ng pandemic, may pagkain yung gago na to. Kahit mag-online class ng paulit-ulit, may internet kayo. Kasi pre, village ka nakatira. Free village ka pa. Maganda ang negosyo. May sahod sa trabaho, kaya di nagagalit sa gobyerno kasi di raw siya argabyado. Tangina. Kahit dito sa Pulutol, grabe mo iparamdaman na mataas ang yung antas. Nung nakaraang swimming, wala lang pang ambag saga, si Aiso hindi mo na inangkas. Tangina, alam mo namang tinanggal na yung sa R&R, di ka na naawa sa matanda. Baka pag pinaglaban mo ito niya ISO, pasalamat ka, di mo maghahanda. Tangan na ito, tsaka ba't galit na galit nung nakaraan, no? Ano pagmamalaki mo na umabot ka ng semis kasi tinalo mo si Don Rafael? Ha, palakpakan. Sa mga bagay na ganyan, diyan kita tatawanan. Eh di ba sabi mo sa amin sa loob ng van, pagbabalin sa Don Rafael, huwag kami magpalakpakan. Tapos pag ikaw yung babala, sabi namin, para lalo kang ganahan. O, ngayon nyo lang nalaman, parang ML, kanyang galawan. Siya pa yung nangailangan ng support, Rafael ang kalaban. Ano? Tapos galit na galit pa kay Don Rafael kasi daw pandemic rapper. Ba't galit sa pandemic rapper? Gusto mo tayo nag-rap dito? Ha? Ang damot mo naman, Chong! Yung sa mga nanonood ng pandemic rapper dyan, ituloy nyo lang kung ano yung ginagawa nyo ngayon. Itong mga sinasabi ko, ituloy nyo sana bilang isang leksyon. Magpatuloy sa pag-rap kung mabuti ang intensyon at salamat nag-rap kayo ng pandemic kaysa magpala mo sa depresyon. Dapat. Yeah! Kaya ayun si Charisma. Hindi yung hinihila mo sila pababa at naiinis ka. Aba ka nagagalit sa pandemic rapper kasi karamihan doon pinapanis siya. Tapos habang dumadami na yung mga battle rapper, bumababa na yung chance na papansin siya ni Enigma. Ganun ba? Ano, kasi hindi ka na napapansin. Ano, tapos idol mo pa si Glock 9. Eh, hindi mo naman gawa-gawang ipasa yung knowledge, bro. Isipin mo kung nagkaroon ba ng pandemic, mapapansin niya yung mga 44 bars challenge mo. Kasi ang tagal mo na nag-rap. Pero nandiyan ka pa rin. Mabuti pa si RPT kahit papano nagagawa ng mapansin. Ikaw tumanda ka na lahat-lahat, nakakaawa ka namin, nakatira ka pa naman sa San Andres Bukid pero di nagbunga yung pananim. Ano? Ito na ba yung pambato nyo, San Andres Bukid? Ito na ba? Yung talento lumipas na? Mula San Andres, bumiyay papuntang Highbit. Anong feeling mo? Matikas ka? Ako kada salang, nag-aapoy, nagdiningas pa. Kung ito yung pandayo nyo, yung kalaban niya, pang wish bus na! Kaya Kuya Shernan, ang tanong ko lang sa'yo, sa dinami-rami, ba't ako? Pwede namang iba. Pag ako sumulat, alam mo na yon. Yung mga bara pang gisa, aking jokes pang kalog, di ako kaya mag-isa, kaya nangailangan ng tulong si Kayram Inarkila. Arkila, kalog, alam mo na yon. Ba't ako? Ginamit ko pa yung mga kanta ng pinsan mo. Kayram, Arkila, alam mo, nag-choke, kala nyo nawala, masyado kayo nadala. Hindi mo nakuha, tanga ka. Kakaisip ko sa title ng kanta niya, nag-choke ako, pansamantala, tangina. Ano to? Okay. Kasi, pinsan ko si Kayram, yan ang laging binabanggit kahit kanino. Yan tuloy, nagmumukha kanyang bataan, nagmumukha kanyang anino. Ginamitan ko ng skills at talent, kaya ako nandito. Ikaw nakapasok ka ng pulo, ginamitan mo kasi ng padrino. Kaya ano, laglag ka na dyan, Ray Gagatam. Laglag ka na. This is your last day. 5-0 para kay Charisma yan ang ipopost ko sa My Day. Pasalamat ka nga, umabot ka ng semis eh. Kaso di ka lang aabot ng Sunday. Tandaan mo kung wala si Kayram at Sherman, wala ka dyan, Ray. Okay. Yung Kayram reference, para sa akin, na-deliver naman ni Charisma yun ng convincing. Kasi ako, to be honest, wala akong idea kung pinsan niya ba talaga si Kayram or hindi. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, first time natin magre-review ng tournament sa Pulo. Nagre-review naman tayo ng mga battles, mga non-tournament battles dito sa Pulo. Pero wala namang tayong naririnig or wala namang gumagamit ng ganong references before eh. So, sa tingin ko, sa tournament talaga marami tayong maririnig na mga ganong
na bago sa pandinig natin. Okay, so the K-Ram Pinsan scheme, di ko sure kung totoo yun o hindi, but regardless, na-deliver naman ni Charisma yon ng convincing. So I had to tally and score that line. And ito real shit, mas malakas yung round 2 ni Charisma compare sa round 1. Kasi mas madiin, mas ramdam mo yung punto, mas direkta, mas convincing, ayun nga. Tsaka nag-choke ba siya? Hindi siya nag-choke fake choke yun 'di ba? Yung rebuttals lang medyo staggered lang, pero rebuttals naman siya kumbaga yun yung yun yung pang-indent kumbaga yun yung buwelo mo para makapasok sa sulat mo. Pero kaya feeling ko kahit na iskoran natin yun o hindi, break even lang siya. So nag-focus ako sa pinakasulat ni Charisma, and sa tingin ko mas malakas yung round 2 ni Charisma compare sa round 1 niya, kasi sa round 2 niya mas maraming mga direct punches for J. Reggie. Dinisect niya, binreakdown niya si J. Reggie kung anong estilo niya, tsaka yung mga pass lines niya, yung badyaw, village, privilege, negosyo, diba? So maganda yung pag-breakdown niya doon. So sa tingin ko mas direkta talaga yung atake ni Charisma dito, kaya feeling ko mas malakas to. Okay, round 2, J. Reggie, pakinggan natin. J. Reggie, game! MM13, mga idol, halos lahat ng MC, pag sumalang talagang pandikdikan. At sa pulo, sa kanilang tatlo, siya yung pinakamagaling. Makipagplastikan! They've always got each other's back, kaya pala hindi natin makita na tinuturing mo lang na bataan yung mga taong tinuring kang pamilya. Proud kang pinangalandakang bata mo lang sila. Talaga? Ano ka, may breast milk? Harap-harapan mo pa silang pinaplastic ka? Ano ka? Face shield? Ayos. Kaya wag yun natin Harap-harapan yung totropahin pinaplastic. Gusto niya lang, kaya wag yun itong totropahin kasi ungas niya. O sobrang fake niyan, gusto niya lagi nasa taas siya. Na para bang si Nate Man. Oo, ang wax niyan. Puta, tingin mo sa grupo mo, ikaw yung pinaka-the best dyan. Kaso ang nakakalungkot, pag kinasal yung mga yan, hindi ka kukunin bilang best man. Ano, galit ka na. Ikaw na nga itong tinatama. Lalakas pa yung grupo nyo, Rad. Kung sa track, di ka na sinasama. Ako ang hitman ng Mandaluyong, yun ang lagi niyang binibida. Kaya pala hindi nyo makita, ang ultimo pati kayo, tinitira, anak ng puta. Ano ulit? Di ka na sinasama. Ako ang hitman ng Mandaluyong, yun ang lagi niyang binibida. Kaya pala hindi nyo makita, ang ultimo pati kayo, tinitira, anak ng puta. Ano, sinungaling ako. Hindi totoo lahat ng aking binoboka. Hindi rin ba totoong libreng braids lang habol mo kay Pupul, kaya mo siya tinutropa? Kasi itong bagahe kong dala, binalot ko ng plastic, di para madagdagan ng bara. 2015 killer sa naiya, takot akong malaglagan ng bala. Puta karmahin ka sana. Sana yung mami mo, kantutin ng daddy mo. Huwag ka sumimangot, tang ina mo, walang mali dun sa sinabi ko. May pagkazaki no? May pagkazaki to si J. Reggie. 10! Ahin ka sana. Zaki Sana yung na, mami Zaki. mo, kantutin ng daddy mo. Huwag ka sumimangot, tang ina mo, walang mali dun sa sinabi ko. Walang mali dun sa sinabi ko. Di mo kami masisira ng grupo ko. Oh, leche talaga? Team pinsan niya, nabuwag MM13 pa kaya? Oh, baka ibalik mo sa akin, nakesyo. Kaya kasi nasabihan ni Aiso ng mayabang ni Aiso. Oh, nakanamputa. Tanda-tanda mo na Charisma, naniniwala ka pa sa itim na pusa. Kaya kapal na lang talaga ng muka. Kung mamaya sa banko, sumabay ito. Pero dahil wala siyang pamasahe, sa harapan yan uupo, palagay ko. Kaya ingat ka sa mga sasabihin mo sa akin, Repa.
baka biglang lumabas yung sungay ko dahil sa kada hawak ko sa manibelang sa kamay ko ng mga buhay nyo. Okay. Crucial yung round 2 ah. Pero sa tingin ko round 2 charisma yun. Charisma. Charisma ang round 2 para sa akin. Round 1, binigay natin kay J. Reggie ng malinaw. Dahil grabe yung bawi niya sa second half, even nag-choke siya. Kay Charisma naman, slow start sa first half. Second half ng round 1 niya, umarangkada, pero still, hindi ganun ka solid yun. Nakuha niya yung momentum sa jokes, entertainment. Round 1 ni J. Reggie, umpisa pa lang, puro punto na, diretso agad, direkta kay Charisma. Para sa akin, isang magandang panimula yun. Nag-choke, pero nakabawi. Ang ganda nung bawi ni J. Reggie sa second half ng round. Kaya para sa akin, bibigay ko yun sa kanya, 8-7. Round 2, mas malakas na charisma yun. Nakita natin, yung napanood natin. Mas direkta. Binreakdown niya, dinisect niya si J. Reggie. Yun yung naging estilo niya dito sa round 2. Yung mga angle na ginamit niya for J. Reggie, sobrang effective. At tumatama talaga ng solido. Kaya para sa akin, diamak na mas malakas yung round 2 ni Charisma compare sa round 1 niya. J. Reggie, para sa akin, okay naman yung performance niya. Nasa gitna. Pero sa tingin ko, mas tumatak yung round 2 ni Charisma compare kay J. Reggie. Ano ba? Ano pa ba yung pwede kong sabihin dito? Mas malakas yung round 1 ni J. Reggie compare sa round 2 niya. Even nag-choke yung round 1 niya, para sa akin, mas okay, mas malakas pa rin yun compare dito sa round 2. So, di ko alam kung ano yung nawala. Siguro, effective references, effective punchlines, ayun yung nawala sa round 2 ni J. Reggie. Kasi, yung performance nandun eh. Malinis naman, kahit papano. Although may mga slip-ups, pero nabawawi naman niya. Pero, ang difference was, yung round 1 kasi nag-choke siya, nabawi niya kaagad. Pagdating sa round 2, hindi naman siya totally nag-choke, mga stutter slip-ups lang. Pero hindi niya totally na nakiklean, nalilinis eh. 'Di ba? So, yun yung difference. So, isa lang ibig sabihin nun. Round 1, J. Reggie malinaw. Round 2, malinaw na Charisma yun, mas effective. Mas nagustuhan ko yung estilo ni Charisma dito compare kay J. Reggie. So, yun. 8-7, 8-7, that's 15 points all, round 3 deciding game. Tanga na neto, pakasakay sa van, tarantado. Di ako sasakay, may narikali na akong bago. Tsaka tanga na, kinukumpara mo yung MM13 daw, mabubuwag. Kinukumpara mo yung MM13 sa team pinsan, ang ilan to, pumapalag. Tandaan mo magkaiba yung nabuo sa pagharap kaysa sa nabuula sa pagbablog. O ano, tanga na kasi tropa ko yan dati tol, sa mga di nakakalam, siya talaga yung una kong naging tropa. Nung pagpasok ko sa liga, pinasakay sa van, pinatambay sa bahay, tinuring na bisita. Ayun yung mga panahon na choker ka pa sa kada linya. Pero lagi kong sinasabi, may potential akong nakikita. Ngayon, nandito ka na, umaandar, nakapasok ka na at nasa unahan ng pila. Ang sarap lang sabihin na hindi lang ako nakiangkas sa van, isa ako sa nagbigay ng gasolina. Yeah. Kaso tol, lumabating ko sa'yo. Nung minsan namang naikwento, na nagpasulat ka kay RBT, puto na kailangan ka ng eksperto? O wag ka mo nang mag-react, nahalata na to eh. Nang ina to, nangailangan ka ng eksperto. Ngayon, alam ko nang hindi ito si John Ray, iba ang aking kainkwentro. RBT, wag ka na magtago dyan sa likod ng maskara, Ray, misteryo. Kaya magkaiba tayo tol. Tanginan to dati choker, tapos biglang kabisado na, bigla nang gumaling, hindi na nagkakalat. Tapos tayo naman, tuwang-tuwa, nabibilib, paangat ng paangat. Kayo naman, nauuto, natatangay agad. Sa bagay, merong ban na papasakay lahat. Kaya sana Okay. after netong battle tol, ituri mo pa rin ako na brother. Pasensya ka na kung medyo masakit yung mga nabanggit ko na angle. Sana maisip mo na si Charisma na kasama mo nung minsan kang nahassle. At sana hindi ka katulad ni Vals na nga-unfriend pagtapos ng battle. O bakit? Ano? Unfriend eh. Tapos sinata ko nakalimutan niya, hindi niya na ako friend. So yun! Yung huli kong kalaban, hindi sumipot. Ang ina mo, Il, ba't di ka sumipot? Hindi ko Ayun na. Kaya pala wala. Inaantay kong ma-angle eh.
yung hinahanap natin na isa pang quarters na si Il. So, ayun, kasasabi lang dito ni Charisma. So, at least, 'di ba, may peace of mind na wala talagang nangyaring battle si Charisma sa quarters. Tapos tinata ko nakalimutan niya, hindi niya na ako friend. So yun! Nung huli kong kalaban, hindi sumipot. Tangin na mo, Il, ba't di ka sumipot? Hindi kami nagpang-abot. Tinapat mo ba naman sa top 1? Ayun, mas lalong natakot. Oo, ako yung top 1 na laging perfect attendance sa bawat mga riot. Kahit bigyan mo man ng Il, sigurado na papasok. Kasi humihina Okay. na lang si Charisma. Yan ang sabi ng mga tao. Habang tumatagal, bigla ang nagbabago. Pero imbis maging kabado, mas nagtataka pa ako. Kung pahina ako ng pahina, ba't hindi nyo ako natatalo? Kasi undefeated pa. Pahina ng pahina, ba't di nyo pa rin... Uy! May ganong linya si Mut ah. May ganong linya si Mut kay Sixth Threat. Or Sixth Threat ba or Lanceta. Gagi, may ganong linya. Matira Mayaman 2024. May ganong linya, 'di ba? Sabi hindi ko alam kung ano yung exact na line ni Mot doon ah, pero parang ang sabi is umihina na ba talaga si Mot? Pero kung umihina ba't di niya... Basta ganito, parang ganito yung punto. Hanapin natin yun. I think meron na akong naiisip na content sa Judge Jinan na page natin eh. Kasi kada review ko, sa mga naalala ko lang na lines feeling ko yun yung gagawin natin content, no? Yung mga kaparehas na line. 'Di ba? Try natin yon. Meron na akong tatlo. Ito yung pangatlo. Yung una, yung Gray Matter, si Gray Matter, kilala niyo si Gray Matter. Tsaka yung kay VLD. Tsaka Saintino. Yung may napanood ko kasi yung laban ni Gray Matter na kitang-kita yung kaba, tas kabaklaan. Tas meron din ganong linya si Saintino laban kay VLD. So di ko lang alam kung ano yung nauna. Tapos yung pangalawa naman, yung laban ni Don Rafael tsaka ni Belsen, yung kahit ibigay yung W, hindi, ano yun? Basta kahit ibigay yung W, down ka pa rin. Tapos yung Don Rafael Vicente, di ba, may ganun din na linya na kahit makuha mo yung W, down ka pa rin. Yun. Tapos ito yung pangatlo na mahina, hindi pa rin matalo. Tapos feeling ko may ganun si Mot eh. Hanapin ko yon. Habang tumatagal, bigla ang nagbabago. Pero imbis maging kabado, mas nagtataka pa ako. Kung pahina ako ng pahina, ba't hindi nyo ako natatalo? Kasi undefeated pa rin si Charisma. Yung panalo, walang pagtila. Di namamatay ang kandila. Nananatiling nakatayo, winawagayway ang bandila. Kaya kung hindi nyo pa rin matalo, kahit pangit na yung performance na pinapakita, ang ibig sabihin lang nun, tol, ganun kayo kahihina. Kaya ako pag bumabattle, yung kalaban, sigurado na balagbag. Mag-isa lamang na sumusulat at wala akong kaambag. Kaya rekta na sa finals, malabong malaglag. Standing ko parang grand prize, padagdag ng padagdag. Nice. Kaya nakakaawa ka, wala kang ambag sa industriya. Isa ka pa naman sa mga pioneer. Rap ka ng rap pero hindi nag-i-improve sa kada year. Nakakaawa, uuwi, talunan, umiiyak, maglalasing sa beer. Yung rapper na merong car, tinanggalan ko ng karir. Okay, round 3 crucial to guys, kaya proceed tayo. Kasi 1 binigay natin kay J. Reggie, 2 binigay natin kay Charisma. So round 3 crucial, kaya pagsabay natin to. Kasi hindi mo pwedeng, ako para sa akin, sa ganitong crucial moments, hindi ko pwedeng bigyan ng hatol muna yung round na yon ni Charisma. Kasi malakas yon. E paano kung mas malakas pala tong kay J. Reggie? 'Di ba? So, pagsabayin natin, proceed tayo muna. Game. Ganito naman yung lagi natin ginagawa, 'di ba? Kapag crucial yung battle, pinapakinggan natin muna both. 'Di ba? So, game. Pakinggan natin, J. Reggie. Nagpapasulat daw kay RBT. Puta, yung schema, total whack rhyme pa. Paano kung magpapasulat dyan? Busy yan sa love life niya. Game, round 3, game. Sa trono bilang top 1, halatang sa pwesto, takot kang manakawan. Dito ikaw pinakamadamot mag-react.
Crab mentality ng galawan. Judge ka na lang Zaki kung eh, no? ako ng linya. Zaki na Zaki. Kasi ninakaw sa flip-top MC, pero ginamit mo yung linyang hindi kinakalawang ang ginto ni Shei. Oh, hindi kinakalawang yung ginto ni Shei. Ngayon siya naman pinupuna ko. Tignan natin kung papalagyan. Dahil pag ikaw ang narintok, alam kong madali kang masaktan. Dinadaan mo lang sa boses tapos yung gestures na paganyan, how ironic na magaling ka mag-deliver kaso wala ka namang service. Oh, estilo ni Kairam ginamit ko. Dahil alam kong sasabihin mong siya yung multong sa akin sumasanib. Kahit alam mo sa sarili mong magkaiba kami ng pyesang ginagamit. Yung linya mo kay Cerces na magic, sarap. Huwag mo sabihin hindi ka aware na sobrang gamit na gamit yan. Kaka-digest namin sa mga laban ng flip-top, ilang beses na namin yan natikman. O ngayon pinapakain ko ngayon, ngayon pinapakain ko sa'yo, sinabi mo. Starter. Malabo pa sigurong matauhan to. Kaya para sampay yung kanta mong kalayaan kung nakakulong naman yung utak mo. Dapat MM13 tulungan to. Kahit sobrang palpak mo. Sampalin niyo siya ng katotohanan, wag lang kayo basta magtatatakbo. Sampalin niyo siya ng katotohanan, wag lang kayo basta magtatatakbo. Kahit sulatan niyo pa to, lalabas ng pagkawak mo. Dahil kahit MM13 pa kayo, alam yung 9mm lang katapat niyo. Kahit tawagin mo pa 13, dito magiging technical. Dis mo ay kukulangin sa diskong malakin si Madrigal. Malamang ay hihingalin to sa kanyang pagpidal. Ikaw yung Joel typical. Ako yung Jorge Masvidal. After ng laban nyo ni Buds, pare-pareho kami ng reaksyon nun. Ultimo si Kuya, nagtaka paano ka nanalo doon. Tapos default pa yung sunod sa semis ay pilit ka tol. Kaya yung titol yung kampiyon, tingin mo ba deserve mo yon? Ha? Kaya tanggalin mo na sa utak mo. Nasa pulo ay the best ka na. Si Marwin na nga lang yung kalaban, tangina, stress ka pa. Kaya wag mo akong bagamitan ng mga verse mong pantanga. Yung upgraded niya na charisma, tinalo ko. What's up, Don? Yung mahinang version pa kaya? Lax Andros charisma. Kahit sinong itapat, tsak magigilit sa akin. Pag kinalagkad ko na yung 3 bata, tsaka lang ako magiging dragging. Edad yung 21, 22, lalo lang akong nawalang ng gana. Dahil gagawin ko lang to mass abortion. Sa dami ng malalaglag na bata. Saan dapat yung finals dito ulit ganapin. Di lang para tong mga wak may tama. Tuturuan ko na rin si Papa Benji na tamang pagsibak ng bata. Tay, walang pangalan yung laban yun! Pulo, rock back! Okay. Crucial. So, ayun, lumitaw na yung difference ng battle. Ang daming starter ni JRG at ayun ang nagpatalo sa kanya. Ganun lang kabilis. 'Di ba? Ganun lang kabilis. Ayun yung nagpatalo sa round 3 ni JRG. Starters niya. Kung titimbangin mo yung sulat, masasabi nating pwedeng dikit 'yon. 'Di ba? Masasabi nating tabla 'yon. Pwede nating sabihin tabla 'yon. Sa delivery, sa boses, sa boses, pwede natin sabihin tabla rin 'yon, 'di ba? Sobrang crucial ng round 3 kaya nga pinakinggan ko muna yung round 3 ni JRG. Pero isa lang ang nakita kong difference ng dalawa. Yun yung performance. 'Di ba? Malinis, smooth na performance para kay Charisma. JRG naman, kitang-kita yung mga stutters niya. Stutters after stutters. So, malaking kabawasan yon. Unlike doon sa round 1 niya na even nag-choke siya, nabawi niya yon sa mga malalakas na linya. Right after his choke. Round 2, medyo mabagal, hindi ganoon ka-effective. Charisma naman, naging solid yung pag-breakdown niya doon. Then round 3 sobrang crucial. Charisma solid din yon, malinis. Tapos ang pinaka nagdala talaga kay JRG sa baba is yung mga stutters niya. So yun lang talaga sa sulat, structure, construction, punto, reference angles, masasabi nating break even. Pero sa performance, hindi, malayo.
semifinals, ulitin ko lang, semifinals to, sobrang crucial ng ganitong decision, especially yung mga maliliit na details, kailangan masilip yan, 'di ba? So, charisma. 2 and 3, charisma. So, 877, that's 22 points for Jerry G. Then, charisma naman, meron siyang 7, 8 and 8, that's 23. 1 point lang. 23 to 22, 1 Jerry G, 2 and 3, charisma. Ate League. Hype at J. Ray G versus Charisma. Ang boto ng hurado, advancing para sa finals. 3-0 para kay Charisma. Akin na, yun, gusto ko lang i-congratulate yung sarili ko. Sobrang naging challenging itong buwan na to. Akin na, sobrang dami nangyari. Pero nalampasan ko. Sobrang proud din ako sa sarili ko. Nakalabo ko rin si Kuya. Isa sa mga talagang tinuturing kong kapatid dito sa Liga. Shoutout kay Kuya J. Ray G. Yeah. Sa mga nagmamahal dyan, di ko naman shoutout yung iba. Sobrang bigla ako. Shoutout sa inyo, mahal na mahal ko kayo. Subscribe na kayo. Bro, Luminous Renzi, sobrang dikit ng laban, sobrang gahibla lang. Natagalan ako mag-judge kasi round 1, may stumble si J. Ray G. Tapos si Charisma, consistent yung round 1 niya. Pero para sa akin walang tumamang malakas na haymaker si Charisma sa round 1. Pero yung round 1 ni J. Ray G, kahit may stutter siya doon, may tumama siyang punchline yung in-start yung Jennifer na angle. Tapos binalik niya ulit. Sobrang lakas doon, sobrang unexpected. So, para sa akin, tinablo ko yung round 1. Tapos round 2, parang mas lumamang ng konti si Charisma. Konting-konti lang. Kasi ganun pa rin, consistent pa rin yung mga punchline niya, pero hindi ganun kabibigat, hindi mo masasabi. Yun nga hindi nga ganun. Pero si Tama, JJ, tama naman. Sa buong round niya, may 2 or 3 punchline lang talaga na tumatama. Pero, kailangan natin gawing factor yung rebatas. Pareha silang nagre-rebat, pero kung pupuntusan mo yung mga tumatamang rebatas, mas lamang si Charisma. So, round 3, deciding factor, stumbles isa sa pinaka deciding factor. 'Di ba, stumbles? Halos pantay lang ng content, parehas may Tama. rebat, pero mas malinis yung performance ni Charisma sa round 3. Kung nakuha siguro ni Jerry yung round 3 ng mas malinis, baka mas mahirap pang i-judge or baka mas may chance pa siyang manalo, pero consistent si Charisma sa linis ng performance. So, yun, Charisma. Yeah. Malinis sa judgment 'yun. Binoto ko Charisma. Sa ganung kadikit na laban, men, sobrang obvious nung stumbles. Round 1, siguro kung di nag-stumble si J. Ray G, nakuha niya yung siya sana yung panalo sa akin sa laban na to. Kasi nung round 1 yun, tama yung sinabi ni Luminous, nag-aantay ako ng mabibigat na punchline ni Charisma nung round 1. Pero lumabas yun, pahuli na eh. So ang labas nung round 1 ni Charisma sa akin, parang warm-up niya. Si J. Ray G naman, gigil. Kaso yung stumble niya, men, sobrang, hindi lang basta stumble nun, medyo na yun eh. Ay, stumble siya, hindi siya stutter pala. Kaya ayun, malaking impact yun kahit parang warm-up lang yung Charisma ng round 1. Pagdating sa round 2, doon na nagsimula pumukol ng punchlines yung dalawa. Sa round 2, panalo sa akin si J. Ray G sa round 2. Binigay ko kay J. Ray G yung round 2, dikitan yung punchlines niya, mas maraming tumama kay J. Ray G. Si Charisma sobrang detailed ng 4 bars, si J. Ray G may 1-2 siya doon, 1-2 punches. Then sa round 3, dikitan din kaso may stutter si J. Ray G. Laking bagay din nun. Tsaka nung round 3 doon na lumabas yung 1-2 punches ni Charisma. Though sabay sila, pero yung stutters pa rin talaga. Pero yun, all out. Ang ganda ng laban. Yo, DRD watch this. Binoto ko si Charisma. Round 1, para sa akin, J. Ray G yun. Kasi yung akala mong choke na kuha niya pa rin, parang naging lumabas na setup siya. Tapos mas madaming lumanding na bar kay J. Ray G kaysa kay Charisma. So round 1 J. Ray G, Charisma round 2 doon na medyo nakabuelo na siya. Binoto ko siya doon sa round 2, mas kita naman. Round 3, maganda sana yung dikit talaga yung laban eh. Actually dikit talaga. Nagkatalo sa nag-stutter kaya doon medyo tumagilid si J. Ray G. Tapos kaya tapos ang lakas na presence nilang dalawa kaya talagang damang-dama mo yung yung enerhiya tsaka yung mga binibitawan nila. Pero ang binoto ko Charisma.
Yo, shoutout nga pala sa Braids by Pupol. Tapos, Bloodline. Okay, so that's it. Stutter lang talaga ang pinaka issue or naging concern sa battle na to. Lahat ng tatlong judges, I think stutter yung pinaka naging deciding factor nila na kung di nag chow or di nag-stutter si J. Reggie baka dumikit pa, 'di ba? Yun lang. So, yun. Mas tahimik yung review natin sa Charisma vs. J. Reggie. Salamat naman, pero sorry na ulit dun sa Laxartis versus Andros na medyo maingay ang kapaligiran. Pero ayun, bawi ako. Bukas, hindi muna finals. Surprise yung upload bukas, okay? So, tignan natin kung abangan nyo pala kung ano yung i-upload ko bukas, pero re-reviewin ko na yun ngayon. So, kita-kits sa next na review. Supposedly, finals yung bukas, pero hindi muna. Okay? Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.